Mahina ba tumuka o kumain ang inyong mga alagang manok? Palaging nasa gilid at nahirapan maghinga. Huwag itong isa walang bahala. Baka ang inyong mga alaga ay may sabaga. Bigyan sila ng CPU Lemongrass Water Soluble Premix. Ito gawa mula sa katas ng salay o tanglad. Segurado kang natural at hindi nakakalason. Proven and tested dito sa Philippine Native Chicken na pinababalik ang gana ng manok sa pagkain at mabisang pantambal para sa infeksyon na nagdudulot ng common respiratory diseases. Ano pa ang hinihintay mo? Magandang araw mga ka-native natin. Sama kayong bahagi ng Pilipinas o di kaya sa ating mga OFW dyan. Napatuloy pa rin tumatangkilik po sa Philippine Native Chicken. Kami po ibabati po sila magandang araw. Sana po nandyan po tayo sa safety na kalagayan. Thank you for being with us always in this program that we have at Philippine Native Chicken. Short episodes, technical backstop po sa ating mga racers dyan, so sa ating mga native na patuloy pa rin sa pag-alaga po ng ating mga katutubong manok, saan kayong bahagi ng Pilipinas. Thank you for being with us. Our University President, Dr. Teros Robles, ng Central Philippine University, paabot po sa inyo ng pagpasalamat sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa aming mga programa dito sa Central Philippine University. Ito po yung kaibigan, Dr. Jaime C. Cabales Jr. na patuloy pa rin in the name of public service dito po sa ating mga ka-native. This is one way that the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences po makatulong po sa inyo in various means, lalo na pag sa pag-alaga po ng manok ninyo na natin pala na native chicken. I know that there is what they call the potential for native chicken is always there. Ang kailangan lang po natin is tiyaga at saka mga kaalaman, praktikal na kaalaman tungkol po sa pag-alaga po ninyo ng manok. Sa ngayong araw naman po, i-picture naman natin yung mga tawag dito, yung mga katanungan ng ating mga native na siguro medyo naka-encounter na ganitong problem. Yan kasi palagi ang sabi ko is that na pag may problema kayo at lalo malaki ng investment mo, minsan pati yung pagkain mo po, makalimutan po ninyo yung bakit na sa hindi pa nakapag-umpisa. Please, pwede bang mag-ipon-ipon muna ng konting kalaman tungkol sa pag-alaga ng manok para at least you wouldn't start from the scratch, at saka may lagay po sa tamang direksyon yung pag-alaga po ninyo ng manok. Yung kung bakit naririto pang Philippine Native Chicken. We started on 2011 and we established the Facebook page way back in 2014. Hanggang ngayon po patuloy po tayo. Patuloy din tayo sa pagdami po ng ating mga followers dito. Kaya po kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating Facebook page, dapat bidan. At saka sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. And if you have some questions and gusto po niyo na may picture po natin dito sa ating episode, please have it written in the comment section po. Ngayong araw po, we'll be discussing naman ang isang problema ng ating ka-native. Pasensya po na minsan hindi po to na maagapan po natin kasi isa po kasi ito sa mga programa po natin, ito is a recorded one na kung saan po medyo pag may bakante ako doon lang pinapasok yan yung kung bakit na kung makita po nyo tuloy-tuloy sa na 15 minutes minsan yung makatanungan po yung hindi namin agad masagot, but if you have some questions or queries na sa tingin po nyo critical po, please contact Ma'am Dana or Sir Jan, o kung yung number na makikita po nyo dyan sa aming Facebook page, para at least you can directly ask questions para sa maagarang sagot po ninyo. Pag hindi masagot po ng isa, pakitawag naman isang number. Kasi alam nyo dito po, ang aming staff po dito po sa Native Chicken po, sobrang dami po namin. Lahat po kami, including me, 6 po kami. Ganyan po kami kadami. And every one of us have its own specific task to done. To do yung bakit na hindi minsan masagot. But if you have some questions, kindly ask. Lalo na pag yung tawagan po nyo during office hours po, yung aming landline po. Nakalagay naman dyan sa page po namin, yung landline namin, please have it be contact para po sa magarang sagot sa mga problema po ninyo. That is one way on how Philippine Native Chicken can be of help po sa inyo mga ka-native. Sa ngayong araw, atin naman talakayin
ang katulungan ng isa din ka-native mula kay Sir Imiterio Sinyal. Good eve, sir. Sinabi niyo po kasi ilang prevention. No? Paano po kung mayroon at madami ng Polpax, nag-treat na po ako gamit yung Thymol pero walang alibyo. Pwede po bang mabaksin na lang or di pwede magbaksin? Ano pa magandang treatment? No? Kay Sir Imiterio Sinyal. Magandang araw po sa inyo, sir. No? At least siguro sa mga hindi pa nakasagupa ng problema na to, no, at least mabigyan po kayo ng ideya, no. Alam nyo kasi yung Polpax kasi as a brief review, no, dalawang klase, no, you have what they call the brown, no, at saka yung dry pala, no, yung tumutubo sa ulo, sa balat ng katawan ng manok nyo, lalo na sa ulo. And then yung isa is what they call the wet Polpax na doon naman yan sa bunganga. No, if you can open the beak ng manok po ninyo, makita po niya parang yellow na nakadikit dito sa tagiliran ng bunganga niya, sa lamunan niya. That is what they call the form also of Polpax, the wet form. Minsan sabi kasi ang kalimitan, no, ang nakita na po natin is yung brown, o dry form. Nakalimutan na pala na may wet form din pala. Now, with the presence, kasi ang Polpax kasi, dahil ang sabi ko noon, that it is a viral infection na dumadaloy po sa dugo ng manok po ninyo. Palagi makita nyo yan is that na if there is an opening, pag walang kahit na nag-away yung manok po ninyo, kahit maraming lamok sa lugar po ninyo, for as long as wala pong presensya po ng mikrobyo, no, Polpax po, walang hassle yan. Pero pag may isa lang dyan, no, isa lang dyan. For example, no, yung kaibigan mo, no, kabilang bahay pa, no, kabilang barangay pa yan, na nakabili po ng panabong na manok o manok na nabakunahan ng Polpax, kinagat na lamok yan, na sa kinagat, ang lamok na kakagat, na ikinagat naman doon si ibang manok, ayun ako po, siya po ang vector o tagadala po ng sakit. Yung po bakit na pag may pumasok na manok minsan, no, siguruhin po ninyo kung anong bakuna ang nilagay dyan, baka malagay sa langanin yung manok po ninyo. Lalo na pag yung mga manok ninyo, paligid pala nyo is na maraming po nag-alaga po ng panabong na manok, kasi yung mga nag-alaga po ng panabong na manok, they're also putting their investment, no, sa kanilang ginagawa, yung kung bakit na sinasuguro din nila, no, ang bakuna, yung kung bakit na pag ikaw ang native tapos hindi ka na bakuna, kawawa ka. Now, yung gamot po dyan, sir, no, gamot po dyan na pag marami na po ang infected po na ng Polpax, ang gawin po ninyo po, sir, is habit bidan, na kung saan po pwede bang mag-vaccination challenge ka. Vaccination challenge ka, sir. Ang vaccination, ang bakuna gamitin po nyo is really intended for Polpax. Ang gawin po nyo, no, bakunahan nyo lahat. Punahin nyo muna ang walang manifestation. Kasi pag walang manifestation, yan ibig sabihin po, possibly nasa loob pa or possibly hindi pa infected. Para at least yung kung hindi pa infected and then nabakunahan po nyo, para kahit paano po safety sa. Pero sa mga may manok naman na tingin po ninyo nag-umusbong pa lang yung manok na dumadala po ng virus po, pwede bang i-isolate nyo agad? And if possible po, hindi naman to siguro sa masama, okay? Pwede bang infected, huwag nyo katayan, pwede bang patayin at saka sunugin para hindi na lumala yung sakit. Otherwise kasi pag pinabayaan nyo lang, nalagay lang sa isang gilid yan, at saka kinagat yan ng isang lamok din, alam nyo kasi ang lamok, that is one also that carries the virus o the Polpax. Baka magalat yan. Yung kung bakit na impossible pa makita mo, treat mo agad. That is what they call the cultural management that we're going to do, no, sa manok po ninyo. We could not suggest na ibang gamot yan kasi may mga halamang gamot din, kaya lang
Hindi pa ako sure when it comes sa pag-control kasi hindi pa namin na-undergo dito sa research station yung mikrobyo na yan. Mahirap na baka hindi naman magkatugma dyan. Malagay po kayo sa langanin. So yung sa amin naman dito, ang masabi ko lang based on experience that we have and studies that we conducted, no, ang paggamit po ninyo, if you can have it na kung wala pong balat ng hipon dyan o shrimp or prawn dyan, ang gawin po niyo pag kumakain po kayo ng alimasag o di kayo alimango, ang gawin po niyo yung balat na yan, no, yung exoskeleton na yan, have it be cleaned and then isan-dry po niyo. Pag dry na sa, igiling po niyo. Pagiling po ninyo, no, if you have a coffee grinder pala. Iba yung coffee maker. Yung grinder pala, gawin nyo, i-grind nyo into powder form, no, at saka isama sa patoka. Maglagay po kayo sa patoka niyan. Do not have it be used na more than 2%, possibly po 1%. Ibig sabihin po, for every 100 grams ng patoka po ninyo, lagyan po ninyo ng 1 gramo lang o 2 gramo ng finely grinded na exoskeleton ng alimango o alimasag. Bakit po nandoon po yung chitin or chitusan nyo? It can be used, no? Hindi ko pa na-try yan sa to control kasi sa amin naman kasi naka-invade na talaga, no, sa patoka yung ko bakit nasa prevention pa lang hindi na makapasok. But if you have time, try to have it be used sa cemetery at saka give us the feedback, no, para at least later on if we can find time, no, we can have it be studied na kung saan po ma-share din natin sa ating mga ka-native, no. Mahirap kasi minsan pag yung sakit kasi pag na-mishandle kasi yan, baka lalong lumala, no, yung kung bakit that if you really want to have it be done, no, i-vaccinate po niyo, sir. No, if ang virus kasi, sir, hindi makakontrol dyan ang antibiotics po, sir. Dapat viral din. Yung ko bakit that if you can have access, no, try po ninyo yung garlic emulsified dito natin, no, para magamit po dyan sa manok nyo, no. But in giving that to your chicken, possibly po sa CCO pa lang siguruhin na ninyo, sir. But if you really nandoon pa yung mga sakit na yan, sir, ang mga manok na infected, if possible po, di ko lang alam kung maawain po kayo, siguro i-call out nyo, i-separate po ninyo. But kung sa tingin po yung alanganin, no, have it be culled and then do the proper procedure in disposing the chicken na hindi na makahawa sa ibang manok po ninyo. At saka kung magawan po ninyo ng paraan, no, yung bakit na sabi natin nakaraang episode natin, no, paki-check lang, sir, sa mga nakaraang episode natin about how you're going to prepare the garlic, no, yung panglagay sa tubig para at least at saka yung sa patoka para at least maging gabay po ninyo. But if possible po, kung sa tingin nyo, if you are really amenable in the vaccination challenge, no, have your chicken be vaccinated para at least magiging safety po tayo. Sana, sir, makatulong po yung sagot po natin. At sa tingin po ninyo, if you have some follow-up questions, no, kindly have it be written na comment section para at least sa sunod naman nating episode we can feature your questions. Saka sa ating mga kaibigan dyan na sa tingin po ninyo makatulong po ang Philippine Native Chicken, no, at saka gusto po nyo makapicture, no, have it be lagay sa tanong sa comment section, no, on the either in our YouTube channel o di kaya dito po sa ating Facebook page, no. This is one way that the Philippine Native Chicken, no, makatulong po sa inyo para sa maagarang sagot naman. If you have some urgent questions, na kindly contact the numbers, no, nandyan po sa ating Facebook page para at least masagot po natin. Please contact during the office hours, no, kasi mga number na yan po nakaiwan po sa opisina, no. So isa pa naman dito, dagdag po natin, no, we'd like to acknowledge also yung aside from the problem na para at least meron po tayong idea, no, we'd like to dito i-picture natin yung comment ni Sir Dante Berina, the second, personal testimony ko, mga ka-native, last 2 weeks ago halos ubusan ang manok dito sa area ko, pero dahil naka 5-in-1 lifetime vaccine ang breeder stocks ko from CPU, wala kahit isang ang tinamaan sa breeder.
ko. Salamat CPU Cares. Thank you din Sir Dante for that testimony para at least sa ating mga ka-native dyan na sa tingin po ninyo nakatulong yung mga technology natin dito and have made significant differences in your production system. You can also put some testimony like what Sir Dante Berina II na have posted also on our page para at least kahit pa paano po sa ating mga native dyan na medyo may doubt pa, at least it could further strengthen their belief na kung saan po we are sharing the technology here na kung saan po para talaga sa ating mga native nagalaga po ng mga katutubong manok. Tandaan po natin there is always an opportunity behind it. But ang problema natin, if the technical support po wala po, ay nako po, sayang. Because we're investing your money, hard-earned money, tapos malagay lang sa alanganin, sayang po. And that is one of the commitment of Central Philippine University po sa ating mga native dyan. Na kung saan po, tuloy-tuloy po kami sa aming nagawang pag-aaral dito na we are a specialized research station po dito sa CPU and we are producing also the inputs. We are not endorsing other products. These products are all product of researchers dito po sa Central Philippine University and this is one way on how we can answer your questions na kung saan po sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng patuka at pantambas sa sakit, may kita pa kaya? Mayroon po. Dito po sa Central Philippine University, lalo po dito sa Philippine Native Chicken, we are always here sa inyo mga ka-native para tumulong. The product that we are endorsing here, these are all the product researches being conducted at Central Philippine University and it is proven effective. So, sa mga ka-native natin ulit dyan, sa tingin po nyo, if you have also some testimony na kung saan po nakatulong yung technology ng Central Philippine University, you can also share it. Please write it in the recent videos in the comment section para at least picture din natin sa mga susunod na episode ng ating programa. Thank you. With the continuous increasing number of our followers sa mga siguro sa hindi po namin masatisfy yung mga pangailangan po ninyo, pasensya po. Ang Philippine Native Chicken po is a specialized research station for the native chicken. The technology that we have here po adapted para po sa ating mga native chicken and sa mga pari-native chicken kasama na rin yan po. And if you want to try it on your other breed or group of chicken, have it be tried. And if you are generous enough to share testimony about the technology of Central Philippine University and how it helps you, please have it be written in the comment section. Sa hindi pa nakapag-follow po ng ating page, paki-follow naman po. Para every time na programa po tayo, ma-notify po kayo. At saka sa ating sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe para po na makatulong po ang Philippine Native Chicken. And if you found this program informative, please share it with others whom you know that we can be of help. Sa mga gusto po i-download ang video po natin, walang problema po. You can download it anytime po. Para at least kahit paano kahit na walang internet connectivity po, you can view our program or our discussion here para po makatulong sa inyo. Again, in behalf of our President, Dr. Choros Robles, this is your host, Dr. Jaime C. Cabeles Jr. Nababati po sa inyo lahat yan na magandang araw, keep safe and God bless, and see you naman sa susunod na episode ng ating programa dito sa Philippine Native Chicken. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello Canada, are you in dilemma of finding the feed specifically developed for your native chicken? Are you searching for native chicken products free from antibiotics and synthetic growth-promoting compound? Is any member of your household allergic to delicacies prepared out of dressed broiler chickens? The Philippine Native Chicken is introducing the Central Philippine University developed feed, the CPU feeds. The CPU feed is enriched with phytobiotics proven effective in preventing and controlling infections among the native chickens. The phytobiotics are the extracts coming from the plants. It means that there are no ill effects among those who could eat the meat and eggs of chicken fed with it. Studies showed these plant extracts reduce the cholesterol and uric acid contents of the products. So, what are you waiting for?
You can visit us here at the Research and Development Building at CPU Campus, Jaro, Iloilo City. Or, you may contact the numbers on your screen for guidance.